Good morning po sa ating lahat. At ngayon po ay araw po ng Monday. And right now po, direct to the point na po tayo sa mga gagawin nating pag-aaral ngayon, no? Regarding po sa bakit mas naniniwala ako o ang karamihan ng Kristiyano sa pre-trib rapture. Ako po yung tipo ng taong hindi maraming magbigay ng talata, pero I'll make sure na yung tatlo na ibibigay ko, ito yung mga talagang mga hindi lang pangunahing talata, kundi talaga may bigat na mga talata patungkol dito sa nasabing argumento na ito, or should I say sa usaping ito ng pre-trib rapture. Kasi marami rin tayong kapatid sa Panginoon. Of course, kapatid natin sila sa Panginoon, pero they don't believe sa pre-trib. Sa kanila mid-trib, no? Tapos meron din mga preterists, no? Na lumalabas, may post-trib, iba-ibang views. Pero as long as tinanggap nila si Jesus as Lord and Savior, kapatid natin sila sa Lord. Importante, pinaniwalaan nila na sapat na yung ginawa ni Jesus sa krus. Yun lang po. In order na maging kapatid natin sila, kailangan pinaniwalaan nila yung pinaniwalaan natin, yung finished work ni Christ. Doon tayo babase, hindi tayo babase doon sa tao, no? Kasi yung tao nagkakamali pa. Maski tinanggap niya ng Panginoon, may mga pagkakamali pa rin siya. Kaya wala tayong karapatang husgahan ng kahit na sino. Okay? So ngayon po, pag-uusapan natin yung tatlong bagay ng argumento ng pre-trib. May mga maririnig at maririnig pa rin po kayong aso sapagkat ako ay napapalibit. Kami po ay napapalibutan ng mga aso dito. Number one, kakaiba po itong gagawin natin ngayon. Ibibigay ko lang po yung talata pero hindi ko na po siya babasahin. Gusto ko kayo po magbasa ng mga Bible ninyo para mas maintindihan po ninyo, at least makapag-aral din po kayo. Number one reason, not appointed to wrath. Tayo ay hindi na po inappoint ng wrath. Ito po yung talata, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Yan. Hindi na po tayo inappoint sa wrath. Kasi yung pong tribulation, God's wrath sa mundo. No? God's wrath doon sa mga ayaw magpasakop, o should I say, ayaw tanggapin yung libreng alok ng Diyos na kaligtasan kay Jesucristo. Those people, yung mga daranas ng God's wrath. Kaya nga po maleleft behind sila. Dahil hindi nila tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior. Hindi nila pinaniwalaan na si Jesus lang, wala nang iba ang kaligtasan. Okay? Subalit, maliwanag po kasi sa Biblia na Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. Number two, again yung talata po nung una, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Pag-isulat po. Number two, we are kept from the hour of trial. Nasa Revelation chapter 3 verse 10. Madaling tandaan to. Revelation 3:10. Revelation 3:10. Okay. Kept from the hour of trial. Alam niyo yung binabanggit na hour of trial dito sa Bible. Ito po yung Great Tribulation, no? Ito po yung 7 taon, buong 7 taon ng kapighatian na hindi pa nararanasan ng mundo. Kaya kung ikaw ay Kristiyano at tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, rest assured hindi mo daranasin ang Great Tribulation sapagkat dadagitin ka na ni Jesus bago pa man po yun dumating, because Jesus is faithful sa kanyang mga pangako at yan po ay kanyang tutuparin. Kaya we are kept from the hour of trial. Lahat po ito, sasabihin ng iba, ayaw nyo lang kasing maranasan ng tribulation kasi puro pasarap kayo sa buhay. Hindi po kami nagsabi noon. May mga talata tayo. Again, yung number one ang talata natin, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Not appointed to wrath. Number 2, kept from the hour of trial, Revelation 3:10. Pinakahuli, because we are not expecting the Antichrist, but the real Lord Jesus Christ. Again, kasi yung iba puro Antichrist ang pinag-uusapan as if they're expecting the Antichrist to arrive. Parang yung Antichrist ang hinihintay. No, we are not waiting for that. We are not anticipating for that. We are anticipating for the Lord Jesus Christ. Ano ang talata natin? John, basahin niyo sa mga Bibles niyo. John 18:3. Ayun, John 18:3. Okay? Tatlo lang po yan, hindi naman po marami, no? At ito po ang nagpapatunay na tayo po ay secured at ira-rapture tayo bago dumating ang tribulation. Mapagmahal po ang Diyos, matapat ang Diyos, at hindi niya hahayaan ang kanyang mga anak na dumanas ng tribulation. Thank you po, maging good vibes na, at God bless.